It will be a big problem kung sabay-sabay talaga. Ngayon pa lang nga, wala pa yung rehabilitation. Ano na di ba? Bumper to bumper, lalo pag rush hours. But along the way na pinagpaplanuhan nyo na ito, agad-agad pinagplanuhan nyo na rin yung rerouting. Meron naman at agad-agad para weeks before, in-announce nyo na ito na yung mga kalsada. Existing na po yung mga addition na lang po na pina-finalize namin. Wala pa ngang rebuild, masakit na sa ulo. Paano pa pag nag-umpisa na ang proyekto? Tila yan ang malaking problema na kinakaharap ng EDSA. Ang total makeover tatagal daw ng 2 taon. Kaya't dapat sa mga motorista, mahabang pasensya ang baon. Nagtatanong naman ang ilang mga senador, ano ba talaga ang plano? Hindi raw kasi biro ang inaasahang kalbaryo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radyo at 94.7 Mellow BFM. Ako naman, si Willard Check. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at Sky Cable Channel 33. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Ilang senador pinuna ang EDSA rebuild na magsisimula sa Hunyo. Kawalan ng sapat na traffic rerouting plans, kinwestiyon din. Dating Duterte spokesperson Harry Roque may multiple passports ayon sa DOJ. Roque, itinanggi ang paratang. Quezon Province, niyanig ng magnitude 4.6 na lindol, naramdam hanggang Metro Manila. Kabi-kabilang paglikas, isinagawa. PBBM nababahala raw sa sitwasyon sa Gaza. Highlight sa huling araw ng ASEAN Summit sa Malaysia, alamin. At OPM icon na si Freddy Aguilar, pumanaw na. Na lang ay mag-uumpisa na ang total makeover ng EDSA. Pero handa na ba talaga ang mga magpapatupad nito? Ang ilang senador may mga rekomendasyon. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Sa gabi lang dapat ikasa ang EDSA rebuild. Yan ang giniit ni Senator Francis Tolentino na dating MMDA chairman para hindi maantala ang araw-araw na biyahe ng mga motorista. Rekomendasyon niya, dapat 10 p.m. to 5 a.m. lang ang construction. Hatiin din ito sa 5 bahagi dahil tatakbo ito ng 2 taon. Una na dyan ang EDSA Pasay. Sunod ang EDSA Makati Guadalupe, Ortigas, Cubao at panghuli ang Caloocan. Maingat na pagplano raw ang kailangan na dapat sensitibo sa kabuhayan ng mga mamamayan. Sinang-ayunan nito ni Senator J.V. Ejercito matapos ang pagdinig ng Senado kanina tungkol sa public transport. It will be a big problem kung sabay-sabay talaga. Ngayon pa lang nga, wala pa yung rehabilitation. Di ba? Bumper to bumper, lalo pag rush hours. Kailangan pa rin daw talagang pabilisin ang infrastructure projects gaya ng railways. Kaya nga taon-taon nilalaban natin yung budget season yan kasi we should have started that 30 years ago. Dapat iwanan na tayo ng ASEAN countries natin, nag-invest na tayo, nandun pa rin. Sa panig ng MMDA, makakatulong daw ang kasalukuyang pagpapatupad ng NCAP sa EDSA rebuild. Bumagsak kasi sa 1,112 NCAP violations ang nareport ng ahensya kahapon. Nalagpas kalahati sa record nito na 3,982 na minonitor umano nila nitong nakaraang linggo. Karamihan sa violation ay pag-disregard sa traffic signs, loading o unloading at pagdaan sa bus lane. Kahit ako nagulat, maluwag kasi yung mga usual na nagpa-violate ng coding, hindi po lumabas nung alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. So, yung 2,800 na
mga nagva-violate. Malaking bagay ho yun. Nasa 2 linggo na lang bago simulan ang EDSA rebuild pero nabunyag sa pagdinig na hanggang ngayon wala pang public information campaign ng MMDA tungkol sa rerouting plans nito. Sabi ng MMDA, sa first week of June daw nila sana ito planong i-release. But along the way na pinagpaplanuhan nyo na ito, agad-agad pinagplanuhan nyo na rin yung rerouting. Meron naman at na po. agad-agad para weeks before, in-announce nyo na ito na yung mga kalsada. Existing na po yung mga additional lang po na pina-finalize namin. Paliwanag ng DOTR, inaayos pa kasi ang dagdag na ruta sa Mabuhay Lanes. Ito po ibibigay sa media at the latest by tomorrow. Mr. Chairman. Ready naman na po yan. Nirekomenda naman ni Senator Grace Poe ang pag-offer ng shuttle services, ang flexible work arrangements habang tumatakbo ang project. Wala pang tugon ang DOTR tungkol dito. Ang EDSA rebuild, hindi lang para sa kalsada. Sabi ni Poe, chance na ito para itulak ang mass transit options at pedestrian-friendly alternatives, gaya ng pagpapalawig ng bike lane at mas mahabang train hours na ginagawa na ng megacities sa buong mundo. Para sa Agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Naghain naman ng resolusyon si One Rider Party List Representative Rog Rodriguez para maimbestigahan ang implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang pangunahing lansangan sa Metro Manila. Giit ng mambabatas, dapat munang isantabi ang NCAP hanggat hindi na isasaayos ang mga isyong kinakaharap nito tulad ng hindi tugmang pagpapatupad sa bawat syudad. At habang hindi pa nare-resolba ang mga ito, hindi raw patas ang pagpapataw ng parusa kaugnay ng NCAP. Maganda naman po yung goal nila, maganda yung layunin. But again, implementation po talaga yung problema. So there is no better alternative. But for as long as the implementation is still marred with all of these problems, we would have to urge for its delay. And talagang makita po natin na fair and with respect to due process po yung implementation nito. Kinumpirma ng DOJ na may hawak na 2 hanggang 3 passport si dating Duterte spokesperson Harry Roque. Pinasisilip na ngayon ng ahensya sa DFA kung paano ito nangyari. Una nang hiniling ng DOJ sa korte na kanselahin ang passport ni Roque na wanted dahil sa kasong qualified human trafficking, kaugnay ng pagkakasangkot niya sa Pogo sa Porac, Pampanga. Ayun ang aming nakita na maaring paliwanag sa kanyang mga pag-alis kasi hindi nag-a-alarm Hindi nag-a-alarm kasi meron ng lookout bulletin yan Parehong regular passport. Di bali sana, kung official pa rin siya, meron siyang diplomatic tsaka meron siyang regular. Ang alam namin, meron siyang 2 regular. At least, 2. Tinawag naman ni Roque na fake news ang sinasabi ng DOJ na mayroon siyang multiple passports. Anya, iisa lang ang kanyang passport na kanya nang isinumite sa Dutch authorities bilang bahagi ng asylum bid niya sa the Netherlands. Wala na rin daw siyang diplomatic passport simula nang umalis siya sa gobyerno, ilang taon na ang nakalipas. At makakausap po natin ngayon dating presidential spokesperson Harry Roque. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Roque. Magandang gabi, Corina, at magandang gabi, Pilipinas. Opo. So, una na, saan po kayo ngayon? Ako po ay nasa The Hague, Netherlands. Ayun. So, you never left mula po noong dinamayan po ninyo si dating Pangulong Duterte. Diyan na po kayo namalagi. Yes, dumating po ako dito isang araw matapos dumating si Tatay Digong dito. And on the 19th, I formally lodged my application for asylum here at the Netherlands. So, setting the record straight, sinasabi nga po daw na meron po kayong tangan na maraming pasaporte. Siyempre, taas ang kilay ng marami dyan. Ilan po ba talaga ang hawak ninyong passport? Fake news po yan. Ito po, papakita ko sa inyo. Ito di umano yung aking pangalawang passport daw. Kung makikita nyo po, may butas. Kasi kanselado na po ito. At kaya po ito kanselado, although it is valid until 2029, kasi wala na pong pahinang bakante. So napuno na po ito, kaya kumuha ko ng bagong passport.
At kapag naman binigyan ng ganitong butas ang passport, ibig sabihin, hindi na siya valido. No? Pero ito ay importante pa rin dahil dito nakalagay yung aking Schengen visa, yung aking Japanese visa at iba pang mga visa. No? So, hawak-hawak ko pa rin to. Pero yung aking current passport ay nasa possession na po ng Embahada ng Netherlands. Sa totoo, Corina, hindi ko maintindihan kung anong makukuha ni Secretary Boying Remulla doon sa pagsisinungaling na marami daw akong passport. All you have to do is to verify with the DFA. Dahil silang issuing passport, ito po, malinaw na malinaw, di umano yung aking second passport, may butas na po, kanselado dahil puno na nga po ang pahina. Although valid until 2029. So bakit po sa palagay ninyo ginagawa nila ito? Kung sa palagay po ninyo wala pong basihan at madali namang pong maberipika? Talagang pinasasama po nilang imahe ko. No? It's part and parcel of concerted effort for character assassination para palabasin na napakasama kong tao. Ayun. So bukod po sa pagkakansela sa inyong passport, ay tinatrabaho na rin po daw ng Department of Justice ang Interpol Red Notice laban po sa inyo. Ano po ang inyong masasabi rito? Well, una-una doon sa pagkansela ng passport po, hindi po ako pugante kasi ako umalis ng Pilipinas ang tagal na bago pa magsampa ng magkaroon ng warrant of arrest. Ang definition po ng pugante ay someone na umalis ng bansa dahil sa warrant of arrest. Siguro mga 7 buwan na akong wala sa Pilipinas bago lumabas yung warrant of arrest na yan. So I do not fit the definition of a fugitive. Pangalawa, yung ginagawa naman nila na para sa red notice, well, gaya ng sinabi ko, no, miski kanselahan nila ang passport ko, di ko naman nagagamit po ang passport ko dahil nasa Dutch authorities. And at saka yung Interpol Red Notice Alert works only when I cross international boundaries. Dahil kinuha nga ng Dutch authorities sa aking passport, di naman ako makakaalis ng Schengen area. No? So dito lang ako sa Schengen, so miski maglagay sila ng Red Notice sa alert sa akin, wala namang posibilidad na ma-serve sa akin yan dahil hindi nga ako po pwedeng lumabas ng Schengen area. Ayun. So ito po'y napag-isipan na ninyo bago kayo nagpunta dyan? Matanong ko lamang po. Hindi po. Talagang ang intention ko ay madepensahan na si Tatay Digong. Kaya lang, inanunsyo ng DFA na gagawa sila ng hakbang para i-cancel ang aking passport. At alam ko naman, bilang isang abogado at nag-handle na rin ako ng mga asylum dyan sa Pilipinas para sa mga ADB executives, na ang plano talaga nila ay pauwiin akong pilit dahil akala nila yung warrant of arrest na in-issue ng WAD committee ay sapat na para makaselang passport ko. Kaya hinabol nila yung criminal charge sa akin. Dahil kung maaalala ninyo, yung kasong criminal nila sa akin ay supplemental complaint affidavit. Pahabol, kumbaga. Okay, so yung mga naririnig po namin na red notice na kayo'y paa-aresto na, ang sinasabi po ninyo ngayon, hindi nila magagawa yan. Wala pong saysay yan. Drama lang po yan para siguro masabi nilang may ginagawa sila. Pero bring it on, I will face them at tingnan natin kung sino mananaig. May mga lumabas din po na ulat na may mole o espiya daw kayo sa loob ng DOJ. Kaya parati daw po ninyong alam yung kanilang mga gagawin at nauunahan po ninyo sila. Ano po ang inyong reaksyon dito? Hindi ko na po kailangan ng mole. Dahil alam na alam ko po ang aking international law. 25 taon ko pong tinuro yan at pinractice. At pasensya na lang po sila na mas may kaunti pa akong alam sa international law kaysa sa kanila. So wala po kayong legal counsel. You're counseling yourself. I'm counseling for myself here in the Netherlands, pero sa Pilipinas po, naghain na ako ng motion for reconsideration. Patunay po na hindi ko tinatakasan itong kasong ito. No? Dahil aktibo po akong humihingi ng lahat ng remedyo, hindi lang po sa loob ng DOJ, kung hindi po sa hukuman matapos ang DOJ. Yung inyo pong asylum application dyan po sa Netherlands, umuusad po ba? Well, nakabinbin po yan at talagang matagal ng proseso po yan. Ang importante, habang nakabinbin, meron akong right to non-refuma at ito nga yung garantiya na hindi ako mapapabalik sa Pilipinas hanggang hindi tapos yung desisyon sa aking asylum. Kumusta naman po si former President Duterte? Kalagayan po niya? Malalaman po natin in a few hours, no? In 1 hour and a half, dahil kakapasok lang po ni Bong Duterte, yung bunsong kapatid ni Tatay Digong, para makipagpulong kay Tatay Digong, and at around 3 o'clock malalaman natin ang latest kay Tatay Digong. Ayan. Okay, so nag-shake up po. Huling tanong na lamang po. Nagkaroon ng cabinet shake-up si Pangulong BBM. Ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Nako, wala pong malulutas yung problema na yan. Ang problema, palitan ng ulo. Siya ang mag-resign, wag yung kanyang mga gabinete. Dahil ang puno po, hindi yan po pwede magbunga ng ibang bunga. No? Siyempre, kung ano yung puno, yun din ang bunga.
Ayun. Okay. Nice speaking with you. Sa uulitin ko, maraming salamat, former Duterte spokesperson, Attorney Harry Roque. Sa VP Sara Saga naman, ang ilang mambabatas sa resulta ng Pulse Asia Survey na nagsasabing kalahati ng mga Pinoy ang hindi sang-ayon sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Tiwala si House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Adyong na kahit magpalit ng liderato sa Senado ay matutuloy pa rin ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bagamat may sariling pagpapasya ang Senado, I'm still optimistic whoever sits there as a Senate President because that will never change the value and the weight of the evidences that will be presented by the prosecution. kahapon lumabas ang Pulse Asia Survey na nagsasabing 50% ng mga Pilipino ang di raw sang-ayon sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte habang 28% lang ang sumasang-ayon dito. We also need to understand kung if these surveys really reflect and mirror the current public perception ng bawat tao. Kasi mukhang hindi ganun yung nakikita natin eh. And others are saying that surveys are really to condition and to form a narrative beneficial to a certain group, no? So the question really is, ito bang mga survey results na to really do mirror the perception, public perception, public support, no? Or public clamor, or would it actually a tool to condition the minds of the public? Maski si One Rider Party List Representative at miyembro ng House Prosecution Panel, duda rin sa resulta ng mga survey. Nakita rin po natin kung anong resulta ng survey sa ating senatorial election. Surprise, number 2, Senator Aquino, and we also have Senator Pangilinan, among others. So yun, I'd really take surveys with a pinch of salt rate. Bagay na sinang-ayunan din ng bagong talagang tagapagsalita ng Kamara. Siguro kung meron tayo natutunan ngayong eleksyon ay hindi naging tugma ang mga naging datos ng mga survey prior to elections dun sa aktual na resulta. May mga nakita tayong consistent na nasa winning circle sa surveys all throughout the campaign period na hindi natin nakitang nagtagumpay. Merong mga surprise victors na hindi rin na lumalabas sa mga surveys. So I would be very careful in reading too much right now on the surveys. Sa June 3, nakatakdang mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court. At sa mga darating na araw natin malalaman kung tama nga ba ang naging resulta ng survey o magbabago ang tingin ng publiko kung bakit inihain ang impeachment complaint in the first place. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel. Malaki ang tsansa na mananatili si House Speaker Martin Romualdez sa kanyang pwesto pagpasok ng 20th Congress. Ito ay dahil sa tinatawag na supermajority sa Kamara. Nagbabalik si Zandro Ochona. Aabot na raw sa 278 ang bilang ng mga kongresista na nais maging leader ulit ng Kamara ang kasalukuyang speaker na si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ito ay ayon kay Deputy Speaker at Quezon Representative J.J. Suarez. Matapos umanib na rin sa mayorya ang karamihan sa Liberal Party members at pumirma ang nasabing bilang ng mga kongresista para sa Manifesto of Support para kay Romualdez. Kailangan ang 285 na bilang ng mga kongresista para makuha ang mayorya ng 317 na bilang ng kongresista para sa 20th Congress. Isa ako doon sa nag-sign na ng Manifesto of Support sa retention and continuity ng current House leadership sa pamumuno ni Speaker Romualdez. No? I think ang number na ngayon ay nasa 200 plus, 80 plus. No? Hindi lang ako I'm not particular with the exact number. Bukod sa pagsunod at pagpasa ng mga batas base sa legislative agenda ng Pangulo, patunay rin daw ang pagiging consensus builder ni Speaker Romualdez kung bakit suportado pa rin siya ng mga kongresista sa papasok na Kongreso. Well, it only speaks about the kind of leadership that Speaker Romualdez has displayed for the past 3 years amidst all the political
the political the climate that we are in right now, the political differences and attacks, etc. He has proven and he has displayed consistently the stability. Sa pagbabalik sesyon sa June 2, target ng Kamara na magsagawa ng pagdinig ang Quadcom at Tricom. Ito'y upang magkaroon ng pagkakataon na makapagsumite ng report ang mga komite tungkol sa susunod na hakbang at kung ano ang panukalang batas na nais nilang likhain. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel. Matapos ang ilang insidente ng krimen, bantay sarado ngayon ang mga business district tulad ng BGC at Makati. Malaking bagay daw para sa mga turista ang mas pinaigting na police visibility. Narito ang agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. Isang araw matapos paigtingin ang police visibility sa BGC at Taguig, makikita pa rin ang mga nakadeploy na pulis sa iba't ibang bahagi ng lugar. Kwento nga ni Medel Estobo na tubong Butuan City, maganda na rin daw na mas pinahigpit ang seguridad sa BGC para maging maayos ang bakasyon ng mga tulad niyang kasama ang pamilya. Maraming pulis, mas more na safety. Hindi naman disturbing yan kasi pulis yan eh. Kaya para naman mawari yung mga kriminal, mahalis na sila dito kung meron silang mga balak, dapat na silang mag-ibang lugar, di na dito. Nararapat na rin daw na matuldukan ang mga krimen sa BGC at kalapit na mga lugar dahil maaari raw itong makaapekto sa pagbisita ng mga tao. Hindi maganda yan kung ganun. Dapat ma-resolve ka agad yan as soon as possible kasi kasi para sa akin, ako, ito, sinasabi ko, safest kaya nga hindi na ako nagpupunta sa ibang Tapos kung ganyan, dapat as soon as possible, masolve talaga yan. Para naman kay Kim Nayon na isang turista, maayos at mapayapa naman daw ang kanyang pamamasyal sa BGC sa 3 araw niya sa bansa. It's very clean. It's very similar in Korean like Seoul. I'm so surprised because it's very similar in Seoul. Dagdag pa niya, maganda ang agarang pagresponde ng mga otoridad para maiwasan na ang mga krimen sa lugar. Here in BGC, so many police in here, and I think we're safe in BGC. 2 steps in police, 2 steps in police, the many police. That's why I feel safe. Every street they have to stand there, and I think very safe because for the security. Sa programang On Point ng Billionario News Channel, ibinahagi ni Southern Police District Chief Joseph Arguelles na bagamat isang kaso lamang ang itinaas ng robbery incidents sa BGC at Makati area, kung ikukumpara sa datos noong nakaraang taon, patuloy pa rin ang kanilang pagbabantay. Aside from the directive of the President through our Secretary and our Chief PNP, to intensify our police visibility in places of convergence or places where most people frequent. Southern Police District have already deployed covert patrols. We call it in-plan omnipresence. We deployed police officers in plain clothes, and that has been proven effective, particularly in Makati area, business districts. And we have already arrested robbery suspects wherein we have recovered firearms, we have recovered multiple plates in their motorcycles. Pinabulaan na naman ng PNP ang mga balita at social media post tungkol sa nakawan sa isang cafe sa San Juan. Agad daw nila itong inimbestigahan at napatunayan na fake news lang ang mga ulat. Dahil dito, nanawagan si PNP Chief Romel Marbil sa publiko na maging responsable sa paggamit ng social media. Hindi rin daw mag-aatubili sa pagsampa ng kaso ang PNP laban sa mga nagpapakalat ng peking balita. Naglabas din ng pahayag ang pamunuan ng Lugang Cafe at mariing itinanggi ang mga ulat ng nakawan sa kanilang Green Hills branch at maging sa kanilang ibang mga branch. Sa ngayon, patuloy ang pagsiguro ng mga otoridad sa kaligtasan ng iba't ibang lugar sa bansa. Pero paalala lang din nila maging maingat sa pagbabahagi ng mga balita tungkol sa krimen, lalo na kung hindi ito verified o totoo. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.
Nababahala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa umano'y pagdami ng krimen sa bansa. Sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ng dating PNP CIDG Chief na posibleng isa ito sa mga dahilan kung bakit mababa ang trust rating ni PBBM. Sa bagong Pulse Asia survey, nasa 32% lang ang nagtitiwala daw sa Pangulo. 50% naman ang trust rating ni VP Sara, habang 63% kay FPRRD. Isa sa mga disapproval kay Presidente, number 1 is yung inflation. Pangalawa is corruption, di ba? Pangalawa is corruption. And number 3 is yung fighting criminality. Dati-rati raw, pag tumawag sila sa police, let us say meron sila na-detect na ongoing na mga parang drug transactions, ano? O feeling na merong mga presence ng mga drug addicts sa lugar nila. Pag tumawag sila noon, ang bilis ng reaction. Ngayon daw, it takes time for the police to react. May 1 milyong pabuya para sa ikadadakip ng dating police officer na si Rafael Dumlao, ang tinuturong mastermind sa pagpatay sa South Korean businessman na si Ji Ik-ju noong 2016. Pero nasaan na nga ba si Dumlao? Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na nasa loob pa rin ng bansa si retired Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III. Isa sa mga akusado sa pagdukot at pagpaslang kay South Korean businessman Ji Ik-ju. Ang kumpirmasyon ay kasunod ng utos ni Executive Secretary Lucas Bersamin na palakasin pa ang manhunt efforts laban dito. Batay sa mga ulat, subject sa whole departure order at immigration lookout bulletin order si Dumlao. Huli raw itong bumiyahe noong July 2024, bitbit ang isang court-issued departure order at bumalik din matapos ang ilang araw. Nag-alok na rin ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ng pabuyang 1 milyon sa ikadadakip ni Dumlao. Sinentensyahan ang dating pulis ng habang buhay na pagkakakulong at pinagbabayad ng halos 600,000 pesos na halaga ng danyos para sa mga kasong kidnapping with homicide at serious illegal detention. Dinukot ang biktimang si G sa kanyang bahay sa Pampanga noong 2016 sa likod ng isang drug bust operation ng PIDEA. Sinakalito hanggang mamatay sa loob mismo ng PNP headquarters sa Campo Crame sa Quezon City. Dinala ang kanyang mga labi sa isang funeral parlor sa Caloocan, pinakremate at saka umano flinage sa kubeta. Para sa agenda, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel. Ramdam hanggang Metro Manila ang magnitude 4.6 na lindol na tumama sa Quezon Province kaninang tanghali. Sa lakas ng pagyanig, nagdulot ito ng kabi-kabilang paglikas. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon. Nabulabog ang pananghalian ng maraming taga Metro Manila at Calabarzon kanina nang tumama ang isang magnitude 4.6 na lindol pasado alas 12 ng tanghali. Naitala ang epicenter nito 24 na kilometro ang layo mula sa General Nakar sa lalawigan ng Quezon. Tectonic ang origin ng lindol pero dahil mababaw sa 10 kilometro ang lalim, sa intensity 4 pa lamang ay ramdam na ito sa mga karatig na lugar kabilang ang NCR. Usually pagka po mababaw, ang pinagmula ng paggalaw ay naramdaman po natin to kasi mas malapit po tayo sa source. So hindi pa po na-attenuate yung energy. And compared po natin sa same magnitude o lakas ng earthquake pero mas malalim. So hindi po medyo mahina na po yung mararamdaman nating paggalaw. Hindi bababa sa 7 aftershock ang naitala matapos ang lindol na naramdaman ng matindi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nag-evacuate ang mga empleyado sa Malacanang, Senado, Kamara at Department of Justice. May evacuation din sa lungsod ng San Pedro sa Laguna habang nabulabog ang lunch break at mga klase sa UP Los Baños. Ayon sa FIVOX, nagmula ang lindol sa isang local fault malapit sa Quezon, lugar na kanilang sinusuri sa ngayon. Hindi raw ito konektado sa West Valley Fault System pero patuloy itong pinag-aaralan ng mga dalubhasa. Dagdag ng FIVOX, maigi raw na mas alalahanin ang intensity ng isang lindol para malaman kung gaano kalaki ang magiging posibleng epekto nito sa isang lugar. Halimbawa, sa intensity 4, ang ibig sabihin lang nito ay medyo malakas yung pagyanig na naramdaman natin. Pwedeng parang ang pakiramdam mo ay parang may dumadaan ng malaking truck. So, yung ibang mga kababayan natin pwedeng makaramdam ng pagkahilo. Pero sa ganitong intensity, hindi naman ibig sabihin walang reported na may damage. Yan. Pero pagka halimbawa nagkaroon ng isang lindol,
at sa isang lugar may report na intensity 6, ibig sabihin, dun sa lugar na yon ay may damage. Ano man ang intensity o magnitude ng isang lindol, payo ng PHIVOLCS, seryosohin ng publiko ang mga earthquake drill. Hindi lang dahil hindi natin malalaman kung kailan darating ang the big one. Importante ang mga life skills na ito para sa ating kaligtasan. Para sa Agenda, Paulo Marcelon, Billionario News Channel. Air Force General na nahaharap sa kasong rape, posibleng ipaaresto na. Susunod yan sa Agenda. Traffic check muna tayo ngayong Martes sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabagal na ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Green and go naman ang westbound lane. Posibleng ipaaresto na ang Air Force Major General na nahaharap sa kasong rape at attempted rape. Ang mga umano'y biktima na junior officer. Balik trabaho na rin daw matapos mag-mental health break. Ang detalye sa Agenda Report ni Francis Folve. Inaasahang ilalabas na sa susunod na linggo ang arrest warrant laban sa two-star general na opisyal ng Philippine Air Force para sa criminal case kaugnay sa kasong rape at attempted rape na isinampa ng dalawang lalaking junior officer niya. Ayon sa kampo ng mga batang Air Force officers, sa kabila ng trauma, tuloy ang serbisyo sa bayan ng dalawang complainant. They are soldiers, they train to be soldiers. The last time I talked to them, nagre-report sila. No? They report to work every day, pumapasok sila araw-araw. They're doing the duties that is incumbent upon them. I heard nagpapalipad pa sila ng aeroplano because they're members of the Air Force. Pumapasok sila sa opisina. And every day, ginagampanan nila ang tungkulin nila sa bayan, sa sandatang lakas ng Pilipinas. Bagaman may progreso na sa criminal court, nakabinbin pa rin daw ang desisyon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa pag-convene ng military court-martial. Sagot ni AFP spokesperson Colonel Prancel Margaret Padilla, gumugulong ang proseso ng investigasyon para sa military justice. Nananatili naman sa AFP custody sa ilalim ng house arrest ang opisyal. The process is moving forward as it should. No, it is going to be handled by the book. Due process will be conducted, and it will be there will be no shortcuts to this. It will not be it will be shielded from any influence, and it is clear that the AFP justice system will prevail accordingly. Ayon naman kay Philippine Air Force Acting PAO Chief Colonel Ritza Jovellanos, nananatiling mataas ang moral ng kanilang hanay. It's an isolated case, so we see it as a maganda na we know for a fact that the people are now alam nila yung kanilang mga karapatan, so they came out and nagsalita sila kung ano may nangyari. From the get-go, from the start, the personnel are well trained, indoctrinated on their rights, on the policies. For instance, yung RA 1313, Safe Spaces Act natin, so alam nila mga karapatan nila. So wala namang any problem. Again, it's an isolated case. Maayos din daw ang kondisyon at natapos na ang 10 araw na mental health break ng dalawang junior officer. Bagaman may alok daw na legal at professional psychological aid ang AFP,
mas pinili daw ng 2 junior officer na kunin ang private service para sa mga ito. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. 8 na ang kumpirmadong patay dahil sa matinding pag-ulan at pagbaha sa Mindanao. Ang ilang lugar nagdeklara na rin ng state of calamity. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon. Sa unti-unting pagganda ng panahon sa Mindanao, unti-unti ring bumubungad ang naging pinsala ng matinding pag-ulan at pagbaha sa rehiyon. Ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Attorney Chris Bendijo, higit 70,000 pamilya o nasa 345,000 na katao ang naapektuhan ng masungit na panahon. 8 naman ang kumpirmadong namatay. Most of these incidents are due to drowning. Based on the incident reports, they were not able to anticipate yung sudden rise of yung water levels kasi flash floods ang nangyayari. Kung kaya't may mga ganito tayong casualties, no? We have 4 reported injured and still 1 missing, no? But for validation ito. Dagdag ni Bendijo, higit 8,000 katao ang nasa 11 evacuation center sa buong Mindanao. Idineklara na rin ang state of calamity sa buong probinsya ng Maguindanao del Sur, gayon din ang 2 bayan at lungsod sa Region 9 at sa BARM. Umabot sa 3.5 million pesos ang paunang taya ng pinsala sa agrikultura. Sa bayan ng Datupiang sa Maguindanao del Sur, nasa 5 barangay pa din ang lubog sa matinding pagbaha. Meron pa rin po sa aming mga main na kalsada. So ibig sabihin doon po sa low-lying na mga 5 barangays po na yan, mataas pa rin po. That's why yung mga IDPs na 1,115 nandito pa rin po sa mga ECs. Bukod sa mga pagkain, gamot at malinis na tubig, maayos na higaan at karagdagang tent ang ilan sa primary needs ng mga bakwit. Unti-unti na rin nagpapadala ng tulong ang Office of Civil Defense, ang PCSO at maging ilang non-government organizations sa mga apektadong lugar. Bunsod nito, balak ngayon ng OCD na muling kausapin ng science-based agencies para makapaglatag na ng alert system para sa epekto ng shear line at ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. We tried to relay our concern that we are observing this peculiar behavior of shear line and ITCZ that it's bringing about heavy downpour, no? Yung kanyang output as to rain, minsan mas malala pa sa tropical cyclone. So we raised that point if they could study the possibility of having this window, no? Perhaps we cannot use yung rainfall alert system that's existing. Nagpadala naman ng halos 4 na milyong pisong halaga ng family food packs at iba pang ayuda ang DSWD sa mga apektadong rehiyon. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Muling ititigil ang window hours para makapasok sa 6-kilometer extended danger zone ng Mount Canlaon sa Negros Island. Nag-alboroto na naman kasi ang bulkan. Nagbabalik si Paulo Barcelon. Simula bukas, Mayo 28, bawal na ulit umuwi ang mga nakatira sa loob ng 6-kilometer extended danger zone sa paligid ng Canlaon dahil yan sa epekto ng lahar at ng muling tumataas na aktibidad ng bulkan. Suspendido muna ang 6 a.m. to 4 p.m. window hour o ang oras kung saan pwedeng dumalaw ang mga bakwit sa kanilang mga ari-arian. Paraan daw ito para matiyak na walang residenteng madadamay sakaling magkaroon ulit ng malakas na pagsabog. Umabot na sa 31 volcanic earthquakes ang naitala ng PHIVOLCS. Nagbuga rin ang bulkan ng abong nasa 700 metro ang taas. This morning nag-advise na si RD Fernandez, yung Regional Task Force Commander natin ng Regional Task Force Canlaon, na i-suspend muna natin yung window period uli, no, until further notice. So since may nakapunta na ngayon ang Regional Incident Management Team natin ay follow up dun sa mga border controls natin, nahigpitan yung labas-masok, no, kung hindi man lang ganong importante wag nang pumasok dun. Samantala, na-clear na ng mga otoridad ang bahagi ng La Castellana Canlaon City Road na natabunan ng lahar nitong weekend. Ayon sa PHIVOLCS, umabot ng 20 to 50 centimeters ang kapal ng lahar na bumalot sa daan, dahilan para mahirapang makadaan ng light vehicles at maging ang mga maliliit na truck. Ayon pa sa mga otoridad, naharangan ng mga malalaking bato at troso ang Ibid Creek, dahilan para umapaw sa kalsada ang lahar. 7 bahay ang nasira, kabilang ang isang totally damaged na bahay malapit sa Ibid Creek.
Nag-aabang ngayon ng local disaster officials ng abiso mula sa PHIVOLCS kung kailan ililikas ang iba pang mga residente sakaling itaas sa Alert Level 4 ang Canlaon Volcano. Sa pagkakataong ito, aabot na ng 10 kilometro ang danger zone sa paligid ng bulkan at posibleng magdulot ng pinsala ang lahar, pyroclastic density flows at maging ng ashfall sa mas malawak na lugar ang bulkan. Maghihintay lang tayo ng advice ng PHIVOLCS kasi sila naman nagde-determine yan ng alert level. So kung advice nila na maglabas kung mag-alert level 4 na tayo at ipalabasin sa 10 kilometers nakahanda naman po tayo. Tuloy naman ang isasagawang simulation exercise ng mga otoridad sa paligid ng bulkan sa Hunyo 17 kung saan susubukin ang kahandaan ng local disaster response teams sakaling lumala ang sitwasyon ng bulkan. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Sa ibang balita, gumagawa na ng paraan ang mga kinaukulan para mapabilis ang passenger flow sa Ninoy Aquino International Airport. Kasabayan ng pagpapaigting daw sa seguridad sa paliparan. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Nasa 50 to 65 electronic o e-gates ang idaragdag sa iba't ibang terminal ng NAIA International Airport ngayong taon. Yan ang kinumpirma ni Justice Secretary Boying Remulla matapos magsagawa ng isang inspection sa Terminal 3 kaninang umaga. Parte raw ito ng inisyatibo ng pamahalaan na pabilisin ang mga operasyon sa ating mga airport. Sa kasalukuyan, umaabot daw kasi sa 45 minutes ang waiting time ng isang pasahero bago tuluyang makalagpas sa baggage check-in, security checks at immigration. Ngayong taon, layon daw nila na paikliin ito hanggang 20 to 30 minutes na lamang. Yung isang intervention dito, maganda naman ang pag-uusap sa new NAIA Infrastructure Corporation na siya nagpapatakbo ngayon ng NAIA at magdadagdag na ng e-gates para yung proseso, yung identification ng tao magiging mas objective na kasi nga wala na human intervention. Parte rin daw ito ng pagpapaigting ng security measures sa mga paliparan. Isa kasi sa attached agencies ng DOJ ang Bureau of Immigration. Kaya sa pamamagitan daw ng e-gates na ito, mas mabilis maaalerto ang mga otoridad sakaling may madetect na binabantayang personalidad. Kalakip nito, paiigtingin din ng advanced passenger system ng mga airport para sa extra security. Meron tayong advanced passenger information system na umaandar na at meron tayo tinitingnan pang ibang security measures para malaman natin kung meron tayong mga parating na hindi dapat pumasok sa ating bansa ay maaari na nating isakay muli palabas. Ayon sa DOJ, parte ang inisyatibo ng isang partnership kay ultrabilyonaryo Ramon Ang. Sa pamamagitan daw nito, masisigurado ang ease of travel at mas mataas na seguridad para sa mga pasahero na dadaan sa paliparan ng bansa. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel. Puro good news ang iniulat ng Meralco sa kanilang annual stockholders meeting. Ang detalye sa Agenda Report ni Sujin Kim. Banner year para sa Meralco ang 2024. Sa kanilang 62nd annual stockholders meeting, inilahad ang mga achievements ng kumpanya. Umabot sa 45.1 billion pesos ang kanilang kita, pinakamataas sa kasaysayan nito. Sa gitna ng matinding init ng panahon, lumakas lalo ang energy sales ng power distributor. As energy sales grew 6.4% on the back of higher demand that we served through consistent energization activities. Warmer weather, particularly from the extended El Nino, led to higher consumption that allowed us to continue posting growth even with multiple typhoons that affected our franchise area in the second half of the year. Nadagdagan din ng 250,000 ang total customers sa nakalipas na taon. Upang masiguro ang supply ng kuryente sa panahon ng kalamidad at peak demand, mahigit 24 billion pesos ang nilaang pondo para sa pagpapalawak at pagmodernize ng distribution network. Nagbunga ito ng mas kaunti at mas maikling power interruption. We invested heavily to reinforce and modernize our distribution network, so even when demand surges or when calamity strikes, our system holds strong.
Sa digital front, patuloy ang pagpapalawak ng smart metering program. Pinaghahandaan na rin ang malawakang paggamit ng solar at electric vehicles. Ang Terra Solar Project ay magbibigay ng clean energy sa mahigit 2.4 million households. Ito ang pinakamalaking integrated solar plus battery project na sa ngayon ay may 42% progress na sa construction at mag-ooperate sa 2026. Samantala, sa harap ng proposal na 12% electricity subsidy na panukala ni Senator Marcoleta, inusisa ng mga stockholder ang posibleng epekto nito sa mga negosyo. Tinawag ang Chief Financial Officer na si Betty C. Yap upang tumugon. Senator Marcoleta is looking at a significant reduction in electricity or exemption for the poorest. So certainly removing 10% from the total bill will have impact on both the household and certain businesses. For the household, the impact will be lower cost, higher disposable income, among others. For businesses, that would also mean that their costs would be lower, making them more competitive. However, obviously, given all of this, there may be macroeconomic and fiscal impact, right? Para sa Agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Matindi ang naging laban sa round 2 ng Toyota Gazoo Racing Philippine Cup kung saan back to the streets ang aksyon mula sa racetrack, mula sa tight corners, roaring engines at surprise crash ng isang top executive. Punong-puno ng adrenaline ang buong weekend. Ang detalye sa Agenda Report ng ating mobility correspondent G. Baroga. Ginawang racetrack ng Toyota ang streets of Villar City para sa TGR Philippine Cup. Ayon sa mga racers, kakaiba at maaksyon ang layout na ito. Di man may iwasan ng mga aksidente, top priority ang safety ng lahat. Binalik ng Toyota ng Billionario T family ang street racing para sa round 2 ng TGR Philippine Cup. Nahuli nitong ginawa noon pang 2018. Mula sa kontroladong racetrack, lumipat ang karera sa Villar City na may tighter turns at mas mataas ang peligro. Pero ang hindi inaasahan ng lahat ay ang aksidente mula mismo sa presidente ng Toyota Motor Philippines. Nagkamali ng tansya si Masato Hashimoto sa isang likuan, bumangga sa barrier at tumaob ang kanyang sasakyan. Pero nakalabas siyang walang kahit anong galos. Isang araw bago ang crash, sinabi ni Hashimoto-san na first time niyang makipagkarera sa public road at ramdam daw niya ang kaibahan nito sa racetrack sa Clark. Here is a tighter, narrower, more dangerous, but when I hear the voice, shouting voice or scream voice or say the shout of joy, I was so motivated and so happy on the car. Sumang-ayon din ng mga mas batang racers na intense talaga ang laban. It's very challenging, especially in overtaking. You really have to make a huge effort to make a pass. It's more technical since mas maiksi yung road and there are chicanes na medyo alanganin. So, I think there's 3 spots lang for overtaking. May dagdag na panganib man ang street circuit pero walang dapat ikabahala. Ayon kay Billionario Air Andy T, hindi na bago sa Toyota ang ganitong setup. May koordinasyon din sila sa kanilang mga partner para tiyaking ligtas ang lahat. They have been closely coordinating with us in terms of how to improve the safety of a street circuit, knowing the rarity of having a street circuit in the first place. So we would like to collaborate more with AAP in terms of setting safety standards. At kahit tirik ang araw, di nagpahuli ang mga fan at dumagsa sa Villar City. Napasok sa goal ng Toyota na i-promote pa ang Philippine Motorsports. Bringing the action closer to the metro brings in so much more people, and so we are always excited for preparations towards this event because we only expect more people to join, more people to enjoy, more people to become fans. Sa susunod at huling round, babalik muna sa racetrack ang series. Fret not dahil ayon sa Toyota, hindi na muling aabot ng 7 taon bago ulit magkaroon ng street race. Dagdag pa nito, ito ang future ng Toyota Gazoo Racing.
Para sa Agenda, G. Baraga, Billionaire News Channel. PBBM nababahala raw sa sitwasyon sa Gaza. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Megamall naman, bumper to bumper ang northbound lane. Light naman ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Ikinababahala ni Pangulong Bongbong Marcos ang sitwasyon sa Gaza, kung saan damay ang mga sibilyan sa sigalot sa pagitan ng Israel at Hamas. Sa summit ng ASEAN at Gulf States, nanawagan si PBBM ng kapayapaan sa rehiyon. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Sa huling araw niya sa Malaysia, lumahok si PBBM sa ikalawang ASEAN Gulf Cooperation Council o GCC Summit, kung saan ang Pilipinas ang nagsisilbing coordinator. Sa kanyang talumpati sa Kuala Lumpur Convention Center, nagpahayag ang Pangulo ng pagkabahala sa sitwasyon sa Gaza na nagiging dahilan anya ng pagkamatay ng maraming sibilyan. Nananawagan siya sa lahat ng mga magkatunggaling partido na igalang ang international laws para maiwasang madamay ang mga inosente sa gyera sa pagitan ng Israel at Palestinian militant group Hamas. Inilunsad ang kauna-unahang ASEAN GCC Summit sa Riyadh, Saudi Arabia noong 2023. Layunin nito na palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng ASEAN at Gulf states tulad ng Saudi Arabia, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait at United Arab Emirates o UAE. Dumalo rin si PBBM sa ika-16 na pagtitipon ng Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area o BIMP Iaga Summit na ginanap din sa Kuala Lumpur Convention Center. 1994 nang itinatag ang BIMP Iaga na layong pasiglahin at paunlarin ang mga underdeveloped o liblib na mga bayan ng mga kasaping bansa. Together, we have laid down stronger foundations for inclusive, sustainable, and innovation-driven growth. Our joint initiatives in connectivity, trade, and investment facilitation, food and energy security, ecotourism, and green development have advanced significantly, reinforcing our commitment to narrowing the development gap in our sub-region. As we convene today, let us take this opportunity to not only celebrate these milestones, but to also affirm our shared vision for a more integrated, prosperous, and resilient BIMP Iaga. Ang Pilipinas ang namuno sa pagtitipon ngayong taon na ikalawang beses ding paglahok ni PBBM. Ang huling BIMP Iaga Summit ay idinaos noong 2023 sa Indonesia. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Ilang bilateral meeting ang dinaluhan ni PBBM sa sidelines ng 46th ASEAN Summit sa Malaysia. Nagbabalik si Pierre Pastor para sa detalye. Habang nasa Malaysia para sa 46th ASEAN Summit, nakikipag-bilateral meeting din si PBBM sa ilang kapwa ASEAN leaders. Matapos ang plenary session, nakipagpulong ang Pangulo kay Prime Minister Sonexay Sifandon ng Lao People's Democratic Republic. 70th anniversary ng diplomatic relations ng Pilipinas at Lao PDR ngayong taon. At palalakasin pa raw ng dalawang bansa ang kooperasyon sa iba't ibang larangan kasama ang defense, trade at edukasyon. Sumunod na ka-meeting ni PBBM si Prime Minister Paitongtarn Shinawatra ng Thailand. Ito ang kanilang kauna-unahang bilateral meeting at ayon kay PCO Yusek Claire Castro, nakasama sa media delegation, nakasentro ang usapan sa trade and economic relations, agricultural cooperation at transnational crimes. Nakipagpulong din ang Pangulo kay Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh. Ika-10 anibersaryo ngayong taon ng Philippines-Vietnam Strategic Partnership at layo ng dalawang bansa na iangat ito sa isang comprehensive strategic partnership.
Sa panayam naman kay DTI Secretary Cristina Roque na kasama rin sa Philippine delegation, sinabi niyang isa sa pinakamahalagang na pag-uusapan ng mga pinuno ay trade at suportado ng DTI ang pagsusulong ni PBBM ng digital economy sa ASEAN. Definitely, napaka-importante ang digital economy for the Philippines. No? Of course, we are 7,600 islands and I always say this, no? Digital is really the way to go. I mean, a digital AI, that's really the talks now of the entire ASEAN. Even when I went to APEC, yun din ang talks. No? So we really need to keep up with the times and we really need to keep up with what's abreast globally. Bukod sa digitalization, tagubilin din daw ng Pangulo sa DTI na alagaan ang micro, small and medium enterprises o MSME dito sa bansa. Go digital, go AI, make sure that the MSMEs are really well taken care of. Make sure that we're able to really push the products of the MSMEs as well as the products of the entire country and to make sure that we really continue to take care of the trade and relationship between other nations. Prioridad ng Administrasyong Marcos ang magandang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa, tulong sa pagpapalago ng ekonomiya. Kaya sa kabila ng kanyang tinaguriang bold reset, niretain niya ang kanyang economic team, kasama rito si Secretary Cristina Roque. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Habang nagpupulong ang mga pinuno ng ASEAN sa Malaysia, may panawagan ng mga environmental group na kumilos na laban sa lumalalang climate crisis. Yan ang agenda report ng ating Mojo Ivy Reyes. How will you profit in a dead planet? You can't, right? Sa Southeast Asia, pang-apat ang Pilipinas sa may pinakamataas na projected temperature increase from 1.8 degrees Celsius to 2.2 degrees Celsius by 2100. Nitong nakaraang taon, nasa 1.5 degrees Celsius naman ang overall rise in temperature worldwide. Priority ang issue ng climate change sa ASEAN Community Vision 2045 at para sa Greenpeace Southeast Asia, pangil ang kailangan ng ASEAN para matugunan ang lumalalang climate crisis sa rehiyon. Isang binding legal framework ang panawagan ng Greenpeace para tiyaking hindi dehado ang mga vulnerable sector gaya ng mga manggagawa. Isa rin daw sa pinakabagong threat sa ASEAN ang transboundary haze. Ngayong painit ng painit kasi ang panahon, mabilis daw magkaroon ng peatland fires. At kapag nagkasunog sa isang member state, umaabot ang haze sa karatig bansa. Hindi rin daw biro ang peatland fires sa Southeast Asia. Noong 2015, mula Hunyo hanggang Oktubre, nagliyab ang 2.6 million hectares na lupa sa Indonesia. Sa taya ng World Bank, 4 times larger than Bali ang nasunog at $16 billion ang nalugi sa kanila. Ang Thailand naman noong 2020, halos kalahati sa mga major reservoir, umabot sa below 50% capacity. Sa mahigit 4 na dekada, ito na raw ang pinakamalalang tagtuyot sa Thailand. There is a huge risk of increased temperatures all throughout the country. There are different scenarios for these kinds of projections. So if we do business as usual right now, ibig sabihin we keep expanding using fossil fuel and keeping being reliant on them. We are seeing estimated increase of temperatures up to 3 degrees. Samantala, a first in the world, inihain sa House of Representatives noong 2023 ang Climate Accountability o CLIMA Bill. Layo nitong panagutin ang mga malalaking korporasyon para sa greenhouse gas emissions mula sa kanilang mga operasyon. We sincerely believe that not just on the issue of transboundary haze, but also escalating climate impacts, for example, in the Philippines, can be rationalized and can be institutionalized through that strong binding environmental rights framework. Sa 2026, Pilipinas ang susunod na ASEAN host. Ayon sa Greenpeace, magkaroon sana ng middle ground ang negosyo, climate justice at hustisya bago mahuli ang lahat. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
Sa Estados Unidos, maanghang na salita ang binitawan ni President Donald Trump laban sa kanyang mga kalaban sa politika ngayong National Memorial Day. Sa kanyang social media page, binanata ni Trump ang kanyang predecessor na si Joe Biden na tinawag pa niyang scum at mga judge na sumasalungat sa kanyang tough immigration policy. Pinangunahan ni Trump ang Memorial Day sa Arlington National Cemetery matapos magbigay pugay sa mga sundalong namatay sa mga giyera ng Amerika. Muli na naman niyang binatikos ang nakaraang administrasyon. That was a hard 4 years we went through. Who would let that happen? People pouring through our borders unchecked. People doing things that are indescribable and not for today to discuss. But the republic that is now doing so very well, we're doing so very well right now, considering the circumstances. Kamakailan lang inanunsyo ni Biden na mayroon siyang aggressive form of prostate cancer. Civilian mission sa West Philippine Sea, binuntutan ng China Coast Guard. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour. Sa EDSA White Plains, moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Sa dami ng mga issue sa Kamara, all the more daw na dapat pigilan ang paglaganap ng fake news. At para tugunan yan, nagtalaga na ang House of Representatives ng spokesperson. Kilalanin siya sa agenda report ni Sandro Ochona. Para tumulong na masawata ang fake news o misinformation, itinalaga si Attorney Princess Abante bilang tagapagsalita ng Kamara. Madami na kasi din tinatalakay ngayon ng mga issues ang Kongreso, the various committees. There's a need to strengthen the communication mula sa House to ensure yung tama at makatotohanan ng impormasyon ay naibababa natin sa mamamayan. Ayaw talaga natin ng fake news, no? Kaya kailangan mas maging maayos yung mga pagpapaliwanag natin ng mga polisiya na binabalangkas ng Kongreso ngayon. Si Abante ay nagsilbing tagapagsalita rin ni Manila Mayor Honey Lacuna mula 2022 hanggang 2025 bago mag-eleksyon. Kaya hindi na siya bago sa pagsagot at pagsalag sa mga issue. Minsan na rin siyang tumayong Media Relations Officer ng kanyang amang si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante na hindi pinalad na manalo nitong nakaraang halalan. What I intend to do is to just deliver truthful statements as much as possible, mas maintindihan hindi lang ng mga kaibigan natin sa media, kundi mga mamamayan din mismo, mahimay natin ang mga impormasyon na mas maiintindihan ng tao kung ano tong mga polisiya na sinusulong ng Kongreso at para saan at bakit nakakabuti to sa mamamayan at sa buong bansa.
At nang tanungin ng media kung pareho din ba sila ng style ni PCO Yusek Claire Castro, I understand na we need to have an effective communicator and that's what I intend to do with the help of all of you, of course. Kaabang-abang ang bagong posisyon ni Abante sa Kamara, lalo't pangunahing tinututukan ngayon ng Kamara ang pagsawata sa fake news. Para sa Agenda, Sandro Ochona, Billionario News Channel. Ipinapaalala ni Dr. Tony Leachon, huwag kalimutan ang issue sa pondo ng PhilHealth. Git niya, dapat na itong aksyonan ng Korte Suprema bago pa pag-usapan ang 2026 budget. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. First time ako nakarinig na zero ang budget para sa PhilHealth. First time. Yan ang naging pahayag ng health reform advocate at dating PhilHealth director na si Dr. Tony Leachon. Sa isang exclusive interview sa Billionario News Channel, sinabi ni Leachon na tila nagkakalimutan na pagdating sa malaking kontrobersyang kinasangkutan ng pondo ng PhilHealth. Hinihintay natin yung magiging desisyon ng Korte Suprema kasi nakatanggap ako ng notice na natanggap nila yung aking petition last February 25. Noong February 25, matatandaang naghain ng isang petisyon sa Korte Suprema si Leachon. Kine-question niya kasi ang zero government subsidy ng PhilHealth sa 2025 General Appropriations Act, isang malinaw na paglabag umano sa batas. Mandato kasi sa ilalim ng Universal Healthcare Law na ang malaking parte ng sin tax collections at iba pang fund sources tulad ng PAGCOR, Charity Fund at PCSO mapupunta dapat sa pondo ng PhilHealth. Ang sin tax ang buwis na ipinapataw sa umano'y harmful goods tulad ng tobacco, alak at sugary drinks. Sa sin tax reform law, 80% dapat ng generated funds nito direktang mapupunta sa pondo ng PhilHealth para magamit ng indirect contributors o yung mga walang kakayahang maging direct contributors dahil sa kanilang sitwasyon sa buhay. Halimbawa na lamang ay yung mga senior citizen at persons with disability. 74 billion pesos sana ang makukuha ng PhilHealth mula sa sin tax collections para sa kanilang 2025 fund. Pero dahil sa umano'y rider provision o insertion ng bicameral committee, walang pondo ang pamahalaan para sa indirect contributors ngayong taon. Bagkus, manggagaling daw ito sa umano'y daan-daang bilyong pisong excess at reserve funds ng PhilHealth. May ilang petisyong nakabinbin sa Korte Suprema na humahamon sa legalidad ng nangyaring kontrobersya sa GAA. Kabilang na riyan ang inihain ni na former Executive Secretary Vic Rodriguez, Isang Bayan Coalition at Teachers Dignity Coalition. Noong April 24, naghain ng isang motion for consolidation ng Office of the Solicitor General para sa mga petisyong ito. Nitong May 15, naglabas ng isang resolusyon ng Supreme Court na approved ang consolidation at moved to May 27 or any later date convenient to the court ang oral arguments ukol dito na dapat ay sa May 19 sana isasagawa. Sa kabila nito, naiwan ang petisyon ni Leachon na nakafocus sa PhilHealth. Sa dokumentong ibinigay sa Billionario News Channel, nagsumite na rin ng kanyang urgent motion for consolidation si Leachon noong May 19. Nakapagtataka raw kasi na ang kanyang petisyon lamang ang naiwan ukol sa kaparehong issue at kaparehong respondents. Well, yung petition ko napakahalaga kasi kung isosole yung 60 billion tapos yung pinagkait ng government na 74 billion, i-add mo yon 60 billion plus 74, almost 130 billion. Noong nakaraang buwan, concluded ang naunang oral arguments ukol naman sa 60 billion peso fund transfer mula sa PhilHealth papuntang National Treasury. Sa mga ginanap na oral arguments, klinaro ng Korte Suprema na kung mayroon mang sobrang pera ang PhilHealth, maaaring gamitin ng reserve funds para itaas ang benefits, ibaba ang premium at ipasok sa investment ang pera. Nakalagay rin dito na wala dapat portion ng reserve fund na maaaring ilagay sa general fund ng national budget. Buwelta ng petitioners, lantarang pagnanakaw raw ito sa mga mamamayang nagbabayad ng kanilang PhilHealth contributions. Dagdag ni Leachon, kung hindi ito agad aaksyonan ng Korte Suprema, maaari itong mag-set ng isang dangerous precedent, lalo na't papalapit na muli ang usapan sa budget ng 2026. Ibig sabihin, posible itong maulit. Takot ko, wala pang desisyon dun sa diversion ng 60 billion. Baka maulit uli yun na mailipat at alam naman natin isa siyang rider provision. Ibig sabihin, siningit siya na isang na kung may sobra ka sa mga GOCC, kukunin mo. Panawagan ni Leachon sa Korte Suprema
sana ay magkaroon na ng aksyon ng SC bago ang State of the Nation ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo at bago muling pag-usapan ang national budget para sa 2026. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel. In full swing na ang transition sa Cebu City sa pagitan ni Mayor-elect Nestor Archival at outgoing Mayor Raymond Garcia. May patuloy na reklamo naman ang dating mayor na si Michael Rama. Narito ang agenda report ni Marian Uy. 2 linggo matapos ang halalan, nagtagpo ang incoming mayor ng Cebu City na si Nestor Archival at outgoing mayor Raymond Alvin Garcia para sa isang transition meeting na pinangunahan ng DILG. We have here the team of Mayor-elect Archival and of course the team of Mayor Raymond Garcia. Nilinaw ng ahensya ang mga hakbang na dapat sundin para maayos ang pag-upo ni Archival. Natuwa naman ang incoming mayor sa paghahanda at pagtipon-tipon ng mga department heads ng kasalukuyang administrasyon. Formal niya ring ipinakilala ang mga miyembro ng kanyang transition team. And we're very happy to be here and would like also to thank the department center here for work. So hoping that things will be fine. And of course, thank you for EFT for helping us so that. And you will be helping us all the time, right? Salamat, and we hope that we will continue to do what is right for the Pusibadri. Thank you. Tiniyak naman ni outgoing Mayor Garcia ang suporta para kay Archival. We have to support and support and support our incoming administration so that we will all have a future to look after. Everyone has a stake in the development of our city, and we have to work together for a better, brighter future for the city of Cebu. Pero habang may transition meeting sa City Hall, mayroon namang press conference ang dating alkalde ng Cebu City na si Attorney Michael Rama, kung saan muli niyang inilahad ang kanyang pagkakadismaya sa midterm elections. Anya, masyadong mababa ang 120,124 votes na nakuha niya noong May 12 kumpara sa nakaraang halalan. Umaasa pa rin si Rama na aaksyonan ng COMELEC ang kanyang protesta at mungkahi na magkaroon ng manual recount. Kinumpirma rin ng dating alkalde na manatili siyang oposisyon bilang Vice President ng PDP laban sa Visayas Region. Para sa Agenda, Mary Ann Uy, Billionario News Channel, Cebu. K-pop superstars Blackpink babalik sa Pilipinas. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe naman. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Muling nagsagawa ng civilian mission ang Atin Ito koalisyon sa West Philippine Sea. At tulad ng inaasahan, hindi na naman yan pinalampas ng China. Narito ang agenda report ni Francis Folve.
Nagpalitan ng radio challenge ang barko ng Chinese Coast Guard at MV Kapitan Felix Oka, ang Pinoy civilian sea vessel na sinasakyan ng mga volunteer para sa misyon ng Atin Ito Coalition na magsasagawa ng concert sa West Philippine Sea bilang pagpapakita ng ating soberanya sa karagatan. Sa kabila nito, ayon sa Philippine Navy, wala silang nakikitang agresibong aksyon mula sa mga barko ng China sa civilian vessel ng Pilipinas. Ayon din kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi nadagdagan pero nananatili ang presensya ng mga barko ng China sa paligid ng Pag-asa Island na malapit sa Subi Reef. On the Atinto, they started sailing early this morning. The last report from the group was that they were being tailed by 2 Chinese Coast Guard vessels. Atinto is a civil society effort. They have done all the coordination with the appropriate government agencies prior to the conduct of the activity. We fully Kaya naman daw mahigpit nila itong babantayan. Handa rin daw ang AFP na tumugon kapag kakailanganin. Dagdag ni Trinidad, nababawasan ng aggressive at coercive actions ng China sa West Philippine Sea tuwing nagsasagawa ng maritime cooperative activity kasama ang Amerika at iba pang mga kaalyadong bansa. Sa ongoing na kamandag drills, kasado na ang muling paggamit ng US Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMESIS. Isa itong land-based missile system na dinisenyo para i-target at malabanan ang hostile naval force. Sa kabila ng pagprotesta ng China sa deployment ng American missile system sa bansa, naninindigan ng Navy na walang karapatang magreklamo ang China rito. The Secretary of National Defense said it best. Walang pakialaman kahit sinong bansa when it comes to the deployment of assets, whether it is our own or if it belongs to our allies. So we will continue to deploy or train with our allies if in the objective of enhancing combined operations. Sa ika-9 na taon, malaki na raw ang naging improvement sa kasanayan ng tropang Pinoy, lalo sa palitan ng husay at kasanayan sa pagitan ng mga kaalyadong Marines mula sa iba't ibang bansa. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Malungkot na balita sa showbiz, pumanaw na ang OPM icon na si Freddie Aguilar. Namayapa siya sa Philippine Heart Center kaninang madaling araw. Ilan sa mga pinasikat na kanta ni Ka Freddy, ang Anak, Bayan Ko, Estudyante Blues at Magdalena. Nagsilbi rin siyang Presidential Advisor on Culture and the Arts sa ilalim ng Duterte Administration at National Executive Vice President ng Partido Federal ng Pilipinas. Si Aguilar ay 72 years old. Untouched location na mukhang Batanes at New Zealand in one. Matatagpuan sa Cam Sur. Yan ang bagong adventure ng ating lifestyle host na si Marie Lozano sa bagong episode ng The Lifestyle Lab. Narito ang sneak peek. We hit the road, literally. Welcome to Siruma, where the only way forward is full throttle. It took almost 2 hours of bouncing through muddy, slippery roads. It felt more like an obstacle course than a trail. My arms were sore, my shoes unrecognizable, but my spirit totally fired up. Ang ganda, no? Actually, we're not even there yet. Deldagon Peak is right over to my left side. We just stopped by because I just wanted to enjoy the views from this point. Just when I thought the adventure couldn't get any better, boom, Deldagon Peak. In my opinion, it's breathtaking. It's remote and worth the mud bath. Siruma is something else. The landscape unfolds to gentle rolling hills. It looks like you were plucked straight out of New Zealand, minus the hobbits of course, but definitely with a wide cinematic magic. Siruma is a coastal municipality in the northeast of Kamsur. It's a scenic 2-hour drive from Naga Airport, which you can cut by a stopover to try kinalas or the famous Naga dish that's comparable to Japanese ramen.
It was delicious. Suruma is a small town that is raw and still untouched. It gives you a feeling that you're the only one there, and we were actually the only ones there. Abangan ang bagong episode ng The Lifestyle Lab sa Kamsur bukas 8:30 p.m. dito lang sa Bilyonaryo News Channel. Mark your calendars. Philo Blinks, ang inyong fave girl group, magbabalik dito sa Pilipinas. Dadali ng Blackpink ang kanilang Deadline World Tour sa Philippine Arena sa Bulacan. At hindi lang yan for one day dahil back-to-back ang concert sa November 22 at 23. Hindi pa nailabas ang ticket prices pero magsisimula ang general sale sa June 12. Una nang bumisita ang K-pop sensation dito sa bansa noong March 2023 para sa kanilang Born Pink World Tour. Ako ang inaabangan ko yung yung reunion ng ng Backstreet Boys. Kantahin mo muna. Generation Don't tempt me. Meron pa yung one line lang. Meron pa yung meron pa yung dance move. Ayoko na ako. Sige na, try. Practice muna ako, Pinky. Pa-practice muna ako. Sundan kita pag kinanta mo. Sino ba yung girl group na all English? Spice Girls. Spice. Hindi natin alam yung Blackpink. Hindi ko rin. Hindi rin ako mahilig sa K-pop. Hindi ka rin mahilig sa K-pop. Feeling ko may crush si Corina sa Backstreet Boys. All of them, of course. Wow, talaga naman yun ang masasabi kong mas pa sila. Talagang mas maligalig sila kaysa sa EDSA. Ayan, kakareklamo mo. Ayan, nagkaroon tuloy ng hearing. Ito naman, nagtatanong lang ako, reklamo ka agad. Oo, ayun, lang ako. Baka hindi pa matuloy. Tingnan natin, kasi mukhang hindi happy yung ilang mga senador. Kasi nga naman dapat talaga nakalatag. Oo nga. Parang lumalabas na hindi pa ganun ka sementado, pulido ang plano. Correct. It appears, Gagawin ka raw witness. Ako? Gagawin ka doon. I invoke my right against tetestigo ka sa self-incrimination. Senado, Memorize ko na yan, kala mo. Sige, hindi daw tayo pwede magpaalam hanggang kumanta ka ng one line. Ay nako, hindi talaga. At yan po ang mga balita. Baka madamay ako. One line lang. I don't like nga. I want it. Ha? Yun ba yun? I want it that way. Tell me how. Ain't nothing. Yun ba yung kanta? Ayun ba yung sayaw? Invento ko lang yun. Pitoason Street Boys and Girl. The Corina dance. I told you not to start. Thank you. Ang cute ho niya. Kaya talagang konting lang. Susisian mo lang. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman po, si Willard Cheng. Yun naman. Yun na. Okay, at ako po si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.